Magandang araw po sa mga tagapakinig. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwentong katatakutan. Ito po'y patungkol sa isang modernong manananggal. Bago ko po umpisahan ang aking kwento ay nais ko po munang magpakilala. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Glenn. Isang med student at nasa 4th year college na po ako. Dito sa isang kilalang universidad sa Pilipinas. Nagumpisa ang kwento noong napagpasyahan kong mag-aral sa Maynila. Bagamat na taga-probinsya ako ay mas pinili kong mag-aral sa Maynila sapagkat alam kong de kalidad ang paaralan doon. Nangupahan na lamang ako sa isang building type na apartment at dahil punuan na ang mga unit sa baba kaya napilitan akong mag-unit sa taas, sa 5th floor. Bali sa 5th floor ay meron lang 3 kwarto at tanging ang 2 kwarto lamang ang okupado sapagkat ang gitnang kwarto ay bodega. Kaya ang kwartong napili ko ay ang sa unahan, habang sa dulo naman ay ang kwarto ni Carmela. Si Carmela ay isa ring med student at siya ay nasa 4th year college na din. Ngunit hindi kami magkaklase. Subalit isang university lamang ang aming pinapasukan. Medyo nawiwirduhan ako kay Carmela sapagkat nung binati ko ito ay hindi man lang ito tumugon at parang walang nakitang tao. At ayon sa may-ari ay ganun talaga ang attitude ni Carmela. Simula first year college daw ay nangungupahan na ito doon. At kahit hindi na daw maganda ang kalagayan ng unit ng mga nakaraang taon ay di pa rin daw ito umalis doon. Naisipan na nga daw ng may-ari na palipatin siya sa baba nung nagkaroon ng bakante. Ngunit tila ayaw ni Carmela umalis sa kanyang apartment. Bagay na naintindihan ng may-ari. Ayon pa sa may-ari na napamahal na si Carmela sa apartment niya. Kaya siguro tatapusin niya na lang daw ang pag-aaral niya at yun na lang ang makakapagpaalis sa kanya doon. Nagumpisa na ang pasukan at tila busy na ang lahat ng estudyante. Kagaya na rin ako doon. Sapagkat kami ay graduating student na. Kaya naman mas pinagtutuunan namin ng pansin ang gawain sa eskwelahan. Minsan-minsan naman ay nakakasalubong ko si Carmela sa eskwelahan. Pero gaya ng dati at nung umpisa, hindi talaga ito namamansin kahit na anong bate ang gawin ko. Hanggang sa may isang bagay akong natuklasan sa kanya. At yun din ang nagpabago ng aking buhay. Alas 10 ng gabi nung umuwi ako galing sa aking defense. Medyo pagod na pagod ako nung mga oras na yon. At nung mga oras na yon ay successful ang aming defense kaya naman nag-celebrate din kami ng aking mga kaklase. Hindi man ganong karami ang aming nainom pero tinamaan talaga ako. Nang umakyat na ako sa itaas papunta ng aking apartment ay tila may napansin ako sa kwarto ni Carmela o sa kanyang apartment. Agad akong sumilip sa siwang ng bintana at doon napansin ko na napakadilim ng paligid. Tanging kandila lamang ang nagiging tanglaw sa loob. Inisip ko pa ng una na baka napundi na ang ilaw ng kwarto ni Carmela pero nagulat ako sa mga susunod na eksena. Sa dilim ay may naaaninag akong isang bagay na bahagyang natatanglawan ng kandila. Nang tignan ko ulit ito ng maigi ay tila nagimbal ako sapagkat ito ay putol na katawan ng tao at yun ang bewang ni Carmela. Bahagya akong hinahanap ang kanyang katawan at kahit na anong gawing sipat ko sa loob ay wala talaga akong makita. Tatawag na sana ako ng tulong ng mga oras na yon. Ngunit naalala ko na nakainom pala ako. At sa palagay ko ay dala na lang ng alak ang aking nakikita. Kaya sa halip na pakialaman pa ang mga bagay-bagay ay bumalik ako sa aking kwarto. At agad naman akong nakatulog ng mahimbing. Pagkagising ko ay umaga na. At tila kinalimutan ko na ang mga nakita ko kagabi. At tila nawiwirduhan na lang ako sa aking sarili. Lumipas pa ang mga buwan. At tila dikdikan ang aming pag-aaral. Yung tipong halos hindi na kami makakain ng maayos. Isang gabi ay umuwi ako ng alanganing oras. Mga alas 12 impunto ng gabi. Agad akong umakyat sa aking kwarto. At sa hindi ko malamang dahilan ay may nag-udyok sa akin na sumilip muli sa kwarto ni Carmela. Ngunit wala akong nakita sa loob. At inisip ko na lamang na baka busy lang din si Carmela sa pag-aaral. Nahiga ako sa aking kwarto ngunit ang init ng mga oras na yon. Dahil ng mga araw na yon ay talagang pa-summer na. Kaya nung mga oras na yon ay talagang sobrang init sa loob. Sinabayan pa ng pagkasira ng isa kong ventilador. Meron naman akong folding bed na dala. Kaya naisip ko sanang sa rooftop na lang ako matutulog.
Dinala ko ito at umakyat na ako sa hagdanan. Ngunit doon ako nagulat at nagimbal ang aking buong katawan. Bahagya akong pipwesto sana sa dulo, yung medyo sa kanto ng barikada ng rooftop. Ngunit may kung ano sa mga halamanan akong napansin. Meron isang putol na katawan ng taong nakaipit sa gitna ng mga halaman. Hindi mo ito mahahalata kung hindi ka lalapit, sapagkat doon sa rooftop ay medyo madilim. Sa kuryosidad ay agad ko itong nilapitan at tama nga ang hula ko. Ito ay isang katawan ng babae at kalahati lamang ito. At sa palagay ko ito ay ang katawan ni Carmela. Gimbal na gimbal ako sa aking mga nalaman. Kung ano-ano ang tumatakbo sa aking isip. Kasama na doon ang paglagay ng asin sa katawan ni Carmela. Ngunit tila pinanghinaan ako ng loob. Kaya mas pinili ko na lang tumakbo pababa. Dala ang aking higaan. At natulog na lang ulit ako sa aking kwarto na may dalang kaba sa dibdib. Lumipas pa ang isang buwan at di ako makatulog ng maayos. Sapagkat parang alam ni Carmela na may alam na ako sa mga nangyayari. Kaya naman bago niya ako maunahan ay nagkaroon na ako ng lakas ng loob. Nag-research ako patungkol sa mga manananggal at doon nalaman ko ang kanilang kahinaan. Plano ko talagang tapusin na si Carmela. Ngunit ako'y nagdadalawang isip. Dahil kung matsyempohan niya ako doon ay pwede niya na rin akong tapusin agad. Kaya naman pinagplanuhan ko itong mabuti. Pinalipas ko pa ang isang linggo bago ang plano ko. Ngunit sa halip na magtagumpay ang plano ay tila nabulilyaso pa ito. Sapagkat isang umaga ay nagising ako sa mga hiyawan ng tao at agad-agad akong bumangon. Narinig ko ang mga tao na naglalakaran sa harap ng aking apartment at agad din naman akong kumilos upang umakyat sa taas ng rooftop. At doon ay nagimbal ako sa aking nakita. Nakita ko ang landlord naming si Mang Pipito. Nakahandusay sa sahig at tila wala ng buhay. Kapansin-pansin din ang kanyang mga katawan na puno ng dugo, kalmot at mga sugat sa braso. At ang pinaka nakakatakot sa lahat ay wala na itong lamang loob. Agad dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen at ang person of interest ay si Carmela. Ngunit nang pinasok ng mga pulis ang kwarto ni Carmela ay wala na ito doon. Lumipas ang mga araw at natapos na ang krimen. Dahil sa pagkawala ni Carmela ay tila palaisipan pa rin ang mga nangyari. Umakyat ako sa taas ng rooftop upang magpahangin. Mga bandang hapon na nun. At sa halamanan ay minapansin akong isang kwadernong itim o isang notebook. Nang basahin ko ang nilalaman ng notebook ay tila nagimbal ako sa mga nabasa ko. Ayon sa salaysay ni Mang Pipito sa notebook ay matagal niya nang alam na manananggal si Carmela. At kinilabutan din ako nang malaman ko sa tala-arawan na meron din akong parte doon. Ayon kay Mang Pipito, si Carmela pala ay kanyang pamangkin na galing Siquijor. At dahil wala na itong magulang ay kinupup niya ito. Ngunit malaki na nung kinupup niya si Carmela. At tahimik din daw ito palagi ayon sa kanyang tala-arawan. Hanggang sa natuklasan niyang isa itong manananggal. Kaya naman sa halip na paupahan niya ang kwarto sa gitna ay binakante niya na lamang. At ginawa niya itong bodega. Ngunit gaya ng isang hayop na mabangis ay hindi niya na makontrol si Carmela. Namimirwisyo na ito ng ibang tao kaya naman pinagplanuhan ni Mang Pipito na tapusin si Carmela. Ngunit iba ang nangyari. Dahil natuklasan ni Carmela ang mga plano ni Mang Pipito. At dahil na rin yon sa akin. Dahil noong mga nakaraang araw ay nabanggit ko kay Mang Pipito ang kakaibang kilos ni Carmela. Bagay na hindi ko naisip. Na si Carmela pala ay nakikinig lang sa amin. Nung gabi daw na yun ay ako talaga ang target ni Carmela. Ngunit pinigilan siya ni Mang Pipito. At sa kasawiang palad, si Mang Pipito ang nabiktima. Simula noon ay wala nang balita kay Carmela. At nakatapos na rin ako ng pag-aaral. At tanging kami-kami lang ng mga ka-boardmate ko ang nakakaalam sa kwento. At hindi na ito pinakalat pa. Hanggang dito na lang Mr. Reynald niya at nagpapasalamat ako sa iyo dahil pinagtiyagaan mong basahin ang aking kwento. Maraming salamat din sa mga nakikinig at mag-iingat po tayo palagi.